Hello, good evening. Peace be with you, the name our Lord Jesus Christ. Our topic for tonight, the desire God gospel is the preach to all generation. Our topic for tonight, gospel, desire God to preach to all generation. Our topic tonight. Because the king of Rehoboam or not use the gospel, the king of Rehoboam is destroyed to God, and then the father of the Rehoboam, like Solomon. One to God is the gospel is preached to all generation. Is one of God. Gospel is preached to all generation. Yun po yung gusto ng Diyos. Yung kanyang gospel, yung kanyang payo ang itinuturo sa tao. No forbidden by God to the add and to the less the gospel. Full gospel is to salvation for our soul is one of God to preach the gospel. Because the gospel is law of God and covenant the God and the people. It's a true law is a gospel of God. Covenant God and the people is a true make the law. Ayun po yung gusto ng Diyos, yung ituturo, yung kanya pong gospel. Yun po yung paggawa ng batas, ganun po yung paggawa ng batas sa tao, o yung sumpaan, tipanan, treaty, ganun po yung paggawa ng batas. Yung paggagawa ng batas, sumpaan po yun, kasunduan, treaty, sa bagay na mabutit matuwid. Gaya ng sa Diyos, yung gospel niya. Sumpaan po yun, tipanan. Pag nakasunod po yung tao, siya po yung maliligtas. Kasi po yun yung tunay na batas ng Diyos, the gospel. Kaya, but one of God is want to preach the gospel. Yun po yung gusto ng Diyos, yung kanyang gospel. Ang ituturo sa tao to all generation. Because the Solomon, the son of Solomon, is not to use the gospel. Taking the advice to the other person, not to gospel of God. Kasi po meron po kasing kaharian na sa Israel nung araw, nung kapanahonan ni Haring Rehoboam, hindi po ginamit yung gospel o kaya pinahamak ng Diyos. Want to God to preach the gospel to all generation. Gaya ni Haring Solomon, hindi rin sumunod o pinahamak, hindi sumunod sa gospel o pinahamak niya. Gano'n, meron kasi mga hindi kinukuha yung payo ng Diyos, kaya nagagalit ang Diyos. Gusto po kasi ng Diyos yung kanyang gospel ang itinuturo sa tao, ganun po. For the gospel or less or not to sect of God is a false prophet about the sect. For the not use the gospel or less or add the command God or not the sect of God is a false religion or false prophet about this. Ganun po, kasi gusto ng Diyos yung kanyang salita ang ipangangaral sa lahat ng salit-saling lahi. Ito po sabi ng banal na kasulatan, kasi may kaharian po
dati hindi ginamit yung gospel o pinahamak ng Diyos yung dating kaharian nung ni Rehoboam na anak ni Haring Solomon. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Kasi gusto ng Diyos yung kanyang gospel ang ituturo until the end of the world. Yun po yung gusto ng Diyos. Until come to our Lord Jesus Christ, preach the gospel. Ito po sabi dito sa mga awit 105, ang kabanatay 8 hanggang 10. Kanyang inaalaala ang kanyang magpakailanman. Ang salita ng kanyang iniutos sa libot, salit-saling lahi. O hanggang sa salit-saling lahi, gusto ng Diyos preach His words. Di ba? Ayun sabi niya, patuloy ko po. At pinagtibay yon kay Jacob na pinakapalatuntunan sa Israel na pinakawalang hanggang tipan. O yun, walang hanggang tipan. Yun po yun, yung mga aral ng Diyos. Kasi yung nakipagtipan ng una sa Diyos, sa lumang tipan, yung Panginoong Yesus din po yun. Siya rin yung nakipagtipan sa atin ngayon. Yung, kailangan yun po yung iuutos, yung kanyang aral, yung kanyang salita. Yung kanyang aral na isusulat sa lahing susunod. Ito po sabi sa banal na kasulatan din dito. Yun po yung gusto ng Diyos. So, ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Sa mga awit, 102, 18, kabanatay 18. Ito isusulat na ukol sa lahing susunod. At ang bayang lalangin ay pupuri sa Panginoon. O yun, gusto ng Diyos yung sulat na pinasulat, yun po yung ipangangaral sa tao. Kasi nga may kaharian na hindi sinunod yung gospel, ipinahamak ng Diyos. O ganun, gaya ni Haring Solomon, tapos yung anak ni Haring Solomon. Kaya gusto ng Diyos yung gospel lang ituturo, yung kanyang salita. Kasi yung salita ng tao, yung pag-iisip ng tao, wala pong kabuluhan sa Diyos yun. Yung mga karunungan ng tao, wala po. Kaya gusto ng Diyos yung kanyang gospel ang ituturo. Kasi siya lang ang nagbigay ng hininga sa tao at diwa. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Sa Isaias 42:5. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos na Panginoon na lumikha ng langit. At nagladlad ng mga yaon, siyang naglatag ng lupa at nang nagsisilitaw rito. Siyang nagbibigay ng hinga sa bayang ito at ng diwa sa kanila na nagsisilakad dito. O kita nyo nga, siya lang nagbigay ng diwa, hininga sa tao. Kaya yung advise the people person not to acceptance to God because God give the spirit of mind the people. Hindi po yun ang gusto ng Diyos. Gusto ng Diyos yung kanyang salita, yung kanyang gospel lang ang itinuturo sa reliyon o sa mga kingdom o any other sect. Kailangan yung salita. Kasi walang kabuluhan yung isipan ng tao at saka kasi yung isip ng tao may hangganan at saka lumilipas, nawawala yung kanyang pag-iisip, no? Nawawala yung isip ng tao, di ba? Pag matanda na, ulianin na, di ba? Kaya gusto ng Diyos yung gospel niya lang ang tinuturo. Nawawala kasi yung pag-iisip ng tao, no? Yung pag matanda na, ulianin na, di ba? O kaya gusto ng Diyos yung kanyang gospel lang ang tinuturo. Meron nga kasing kaharian, hindi ginamit yung gospel, o pinahamak na Diyos yun. Gaya ni Haring Solomon, ito sabi ng banal na kasulatan dito, sa mga awit
107:27. Sila hahampas-sampas na para parito at giray-giray na parang lasing. At ang kanilang karunungan ay nawala o nawawala yung karunungan ng tao. Kaya want to God, preach the gospel. Is the gospel. Yun po yung gusto ng Diyos. Kasi walang kabuluhan yung mga isipan ng tao. Kaya gusto ng Diyos yung kanyang gospel lang ang kanyang itinuturo sa mga religion, sa mga kaharian, gano'n. Itong sabi ng banal na kasulatan dito. Sa may unang Korinto 1:19, sapagkat nasusulat, iwawala ko ang karunungan ng marurunong at isasawala ko ang kabaitan ng mga bait. O iwawala ng Diyos kasi yan yung karunungan ng tao. Kaya ayaw ng Diyos yung mga payo ng tao, payo ng gusto niya yung kanyang gospel lang ituro. Sana naroon ang marurunong, sana naroon ang iskriba, sana naroon ang mapagmatuwid sa sanlibutan ito. Hindi ba ginawa ng Diyos na kamangmangan ang karunungan ng sanlibutan pinawala niya yung mga karunungan ng mga tao, ng mga bansa. Kaya wala pong kabuluhan nyo yung the gospel o less in the sect or not to religion of God for the unless the gospel. Because God give the spirit lang and mind the people. Kaya wala pong kabuluhan yun. Gusto ng Diyos yung kanyang gospel lang, ang kanyang tinuturo. Kasi walang kabuluhan yung mga pag-iisip po ng tao sa Diyos. Gaya rin ang sabi niya rito sa may mga awit. Dito po sa mga awit. Dito po sa mga awit, 33, Gs. Dinadala ng Panginoon sa wala ang payo ng mga bansa. Dinadala ng Panginoon yung mga payo ng mga bansa, di ba? Walang kabuluhan sa kanya yun Kanyang niwawalang halaga ang mga pag-iisip ng mga bayan. Bakit? Kasi siya lang nagbigay ng isip yan yung mga sa tao. Niwawalang kabuluhan ng Diyos yan. Ang payo ng Panginoon ay nananayong matibay, magpakailanman. Ang mga pag-iisip ng kanyang puso sa lahat ng salit-saling lahi. Yung pag-iisip ng kanyang puso sa lahat ng salit-saling lahi Kasi nga, ang pag-iisip ng tao nawawala, nagiging uli-anin. Kaya gusto ng Diyos yung kanyang gospel, ang tinuturo, all the sect, all the religion. Walang kabuluhan kasi yun. Gaya rin ang sabi niya rito, sa Kawikaan. Tapos sa Kawikaan. Sa Kawikaan, 19:21. May maraming kata sa puso ng tao, ngunit ang payo ng Panginoon ang siyang tatayo. Yung payo ng Panginoon tatayo. Kasi nga, yung isip ng tao may hangganan. Kaya want to God to preach is the gospel to all generation. Ganun po. Yun po yung dapat na ituro sa mga tao sa mundo. Ganun po. Yung tipan niya, yung utos po ng ating Panginoong Yesus. Ito po rin ang sabi kasi yung tipan, yun po yung utos, kasunduan po yung sa Diyos at sa tao. Ito pong, yung nakipagtipan sa lumang tipan, yung Panginoong Yesus po yun. Yung Panginoong Yesus din po yung nakipagtipan sa lumang tipan at saka bagong tipan. Yun po yung susundin nating aral, yung utos, yung gospel po. Itong sabi po ng banal na kasulatan dito. Sa Jeremias 31:31. Narito ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ako'y makikipagtipan ng panibago sa sambayan ni Israel at sa sambayan ni Juda.
Hindi ayon sa tipan na pinakikipagtipan ko sa kanilang mga magulang sa araw na aking kinuha sila sa pamagitan ng kamay upang ilabas sila sa lupain ng Ehipto. Ang aking tipan ay kanilang sinira, bagamat ako'y asawa nila, sabi ng Panginoon. Kundi ito ang tipan na aking ikikipagtipan sa sambayan ni Israel pagkatapos ng mga araw na yaon. Sabi ng Panginoon, aking itatalang aking kautusan sa kailang kalooban at aking isusulat sa kanilang puso at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. O yun o, di ba naparito siya sa kanyang bayan, sabi ng gano'n, sa bagong tipan. Ngunit hindi siya tinanggap ng sariling kanya, o di ba? Pero ang tumanggap, pinagkalooban siya ng Diyos na kanyang anak, di ba? O yun po, siya po yung nakipagtipan sa lumang tipan at saka bagong tipan, yung Panginoong Hesus po. Ito po yung sa bagong tipan, nakipagtipan siya sa bagong tipan sa atin. Ito, sabi ng banal na kasulatan. Yung gospel po yun, yung mga aral po yun, ganun po. Ito po sa Lucas 22:19. At siya'y dumampot ng tinapay at nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagpuputol-putol at ibinigay sa kanila na sinasabi, ito'y aking katawan na ibinibigay dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-aalaala sa akin. Gayun din naman ang saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito, ang bagong tipan sa aking dugo. O yung bagong tipan, sabi niya, yun po rin yun, yung Panginoong Hesus din po yung nakipagtipan sa lumang tipan at sa bagong tipan na mabubuos ng dahil sa inyo. Ang sarong ito, ang bagong tipan, o di ba yung sabi niya makikipagtipan siya panibago. Ayun po yun, siya rin po yung nakipagtipan sa bagong tipan, yung Panginoong Hesus din po yun. Ang sarong ito ay bagong tipan na sa aking dugo na mabubuos ng dahil sa inyo. Ayun o. Kaya rin po yun, yung nakipagtipan, yun po yung gusto ng Diyos, yung kanyang payo ang sinusunod, yung kanyang mga aral lang. Yung kailangan wala pong dagdag bawas. Gaya ng iniutos niya rito kay Timoteo, dito po sabi niya sa Timoteo po. Umaral lang po ng Diyos yun, ng Panginoong Hesus. Pagkaibang gospel, may add o less, hindi po sa Diyos yung sektang yun. Ito po sabi ng Panginoong Diyos dito, sa unang Timoteo 6:3, kung sino may nagtuturo ng ibang aral, o yun o, pag ibang aral sabi rito, at hindi sumasang-ayon sa mga salitang nakagagaling, sa makatwid ay sa salita ng ating Panginoong Hesukristo at sa aral na ayon sa kabanalan, ang gayon ay palalo, walang nalalamang anuman, kundi may sakit sa mga usapan at mga pagtatalo, sa mga salitang pinagbubuwatan ng kapanaghilian, mga pagkakaalit, mga pag-alipusta, mga masamang akala, pagtataltalan, mga tao masama ang pag-iisip at salat sa katotohanan, na nagsisipag-akala na ang kabanalan ay paraan ng pakinabang. Yun po yung kailangan sa salita lang ng Panginoong Diyos, ng Panginoong Hesus yung itinuturo. O yun po yung gusto ng Diyos, the desire God want to preach to all generation the gospel. Yun po, gaya sabi rito, kung sino may nagtuturo ng ibang aral, hindi sumasang-ayon sa mga salitang nakagagaling, kailangan sumasang-ayon lang sa mga aral ng Panginoong Hesus. Sa makatwid bagay sa mga salita ng ating Panginoong Hesukristo at sa aral na ayon sa kabanalan. Ang gayon ay palalo, mga palalo palala yun yung mga out of the context, the preach the gospel, gaya ng iba dyan nagtuturo. Kung sa politika o tapos sa kung ano-ano kinikwento ng mga bulang propeta, hindi naman gospel. Ayun, kailangan gospel lang ng Panginoong Hesus ang itinuturo, ang inaaral. Kasi nga, pagkasabi rito,
pagka merong nagdala ng ibang aral, o wag niyong tanggapin, di ba? Sabi rito sa sabi ni Apostol Pablo, ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Kasi may nagturo, pero kasing karian, hindi ginamit yung gospel ng Panginoong Diyos. Kaya pinahamak niya doon sa kapanahunan ni Haring Solomon at saka ni Haring Roboam. Ito po, kailangan gospel lang ng ating Panginoong Yesus ng Diyos ang tinuturo. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Sa may Galatia 1:8. Tatapot kahimat kami o isang anghel na mula sa langit, ang mangaral sa inyo na anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo ay matakwil. O yun, pag ibang ebanghelyo daw, hindi according to the words of God, our Lord Jesus Christ, o takwil nyo raw yun. Sabi rito ni Pablo, kailangan gospel lang ng Panginoong Yesus ng Diyos ang tinatanggap na aral. Kasi yun ang gusto ng Diyos. One to God, the gospel preached to the old generation, di ba? Kanyang inaala ang kanyang tipan magpakailanman. Ang kanyang salita na iniutos sa libot, salit, saling lahi. O yun, di ba sabi sa mga awit? Babasahin ko sa inyo muli, tapos papatuloy ko. Dito po sa Galatia 1:8. Tatapot kahimat kami o isang anghel na mula sa langit, ang mangaral sa inyo na anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo ay matakwil. Ayon sa aming sinabi ng una, ay muling gayon ang aking sinasabi ngayon. Kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba kaysa inyong tinanggap, ay matakwil. O pagka hindi raw gospel ng Panginoong Yesus, tatakwil. Here is a full gospel may preach in you, di ba? O full gospel may preach to the social media because God is send me for the teach to all people in the words. Ganun po, yun. Tinuturo ko sa inyo, gospel talaga ng Panginoong Yesus to. Wala na pong iba. Kasi ito yung utos niya hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ito sabi ng Panginoong Yesus dito. Sa Mateo. Ito yung utos niya hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ito sa may Mateo 28:18. At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Na ituro ninyo sa kanila na kailang ganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan o hanggang until the end, di ba? The words o preach the old generation. One God, the gospel is a preach the old generation. One to God is this. Yun po yun. Kasi yung may kaharian nga, yung anak ni Haring Solomon, hindi ginamit yung gospel, pinahamak ng Diyos. Kaya gusto ng Diyos yung gospel kasi yung pag-iisip ng tao, di ba, walang kabuluhan sa Diyos, di ba, walang kabuluhan niya yung payo ng mga bansa. Di ba, sabi sa mga awit, tsaka sa kawikaan, nawawala yung isip ng tao, nagiging uli-anin. Kaya gusto ng Diyos yung utos niya yung tinuturo, yung gospel lang. Ito sa may yung anak ni Haring Solomon, hindi ginamit yung gospel pinahamak ng Diyos yun. Gaya naman ni Haring Solomon, hindi rin sumunod sa Diyos hindi rin dapat si Haring Solomon, di ba? Hindi niya sumunod sa gospel. Ayun, want to God to obey the command the gospel.
for your salvation. Ganun po yung gusto ng Diyos. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito, no? Kasi itong anak ni Haring Solomon, hindi sinunod yung gospel ng Diyos eh. Kumuha ng payo to sa kanyang mga kasinggulang niyang kabataan, yung mga kaedad niya, doon siya kumuha ng payo. Hindi niya kinuha yung payo ng Diyos from the gospel. Kaya ipinahamak ng Diyos yung kaharian na yun, ibinigay sa iba. Ito po sa dito po sa unang hari, 1:12. At si Rehoboam ay naparoon sa Sichem sapagkat ang buong Israel ay naparoon sa Sichem upang gawin siyang hari. At nangyari nang mabalitaan ni Jeroboam na anak ni Nabat sapagkat siya'y nasa sa Egypto pa, na nandun siya'y tumakas mula sa harapan ng Haring Solomon at tumaan sa Egypto. At sila'y nagsugo at pinatawag nila siya. Si Jeroboam nga at ang buong kapisanan ng Israel ay naparoon at nagsipagsalita kay Rehoboam na sinasabi, "Pinabigat ng iyong ama ang atang sa amin, gayamay pagaanin mo ang mabigat na paglilingkod sa iyong ama at ang mabigat niyang atang na iniatang niya sa amin. At kami ay maglilingkod sa iyo." At sinabi niya sa kanila, "Kayo magsiyaon upang 3 araw, saka magsibalik kayo sa akin." At ang bayan ay yumaon. At ang Haring Rehoboam ay kumuhang payo sa mga matatanda na nagsitayo sa harap ni Solomon na kanyang ama, samantalang nabubuhay pa. At sinasabi, "Anong payo ang maibibigay ninyo sa akin upang magbalik ng sagot sa bayang ito?" At nagsipagsalita sa kanya na nagsipagsabi, "Kung ikaw ay magiging lingkod sa bayang ito sa araw na ito, maglilingkod sa kanila at sasagot sa kanila at magsasalita ng mabuting mga salita sa kanila, ay iyong ang magiging lingkod sila magpakailanman." Ngunit tinalakdan niya ang payo ng matatanda na kanilang ibinigay sa kanya at kumuhang payo sa binata na nagsilaking kasabay niya at nagsitayo sa harap niya. Ay, no? Kumuhang payo sa mga kasinggulang niyang tao eh. Kasinggulang niyang, doon siya kumuha ng payo sa kasinggulang niyang nagsilaki, yung si Haring Rehoboam, yung anak ni Solomon. Kaya pinahamak ng Diyos yung kaharian na yun. Kaya kailangan gospel lang ng Diyos yung itinuturo para for you save to save, di ba? Yun po, kailangan gospel lang ang tinuturo, every the sake. For the sake is own God. Ganun po. Ayun o, kumuha siyang payo doon, kaya ganun eh. Patuloy ko po. At sinabi niya sa kanila, "Anong payong ibinibigay ninyo upang maibalik natin ang sagot sa bayang ito na nagsalita sa akin na nagsasabi, pagaanin mo ang atang na iniatang ng iyong ama sa amin." At ang mga binatay nagsilaki kasabay niya ay nagsipagsalita sa kanya na nagsisipagsabi, "Ganito ang iyong sasabihin sa bayang ito na nagsalita sa iyo na nagsasabi, pinabigat ng iyong ama ang atang sa amin, ngunit pagaanin mo sa amin. Ganito ang iyong sasalitain sa kanila, ang aking kalingkingan ay makapal kaysa mga balakang ng aking ama. At yamang ang inaatang kayo ng aking ama ng mabigat na atang, ay aking dadagdagan pa ang atang sa inyo. Pinarusahan kayo ng aking ama ng mga panghagupit, ngunit parusahan ko kayo ng mga tila alakdan. Sa gayon naparoon si Rehoboam at ang buong bayan kay Rehoboam sa 3 araw, gaya ng iniutos ng hari, na sinasabi, "Magsibalik kayo sa akin sa 3 araw." At ang hari ay sumagot sa bayan na may katigasan at tinilikdan ang payo na ibinigay sa kanya ng mga matanda. At nagsalita sa kanila ayon sa payo ng binata na nagsasabi, "Pinabigat ng aking ama ang atang sa inyo, ngunit nadagdagan ko pa
ang atang sa inyo. Pinarusahan kayo ng aking pangagupit, ngunit parusahan ko kayo ng mga tila alakdan. Sa gayon, hindi dininig ng hari ang bayan, sapagkat ang bagay na buhat sa Panginoon upang kanyang iatang ang kanyang salita. Hindi niya kinuha yung payo ng Panginoon, yung gospel kaya ipinahamak ng Diyos itong kaharian ni Jeroboam. Kasi gusto ng Diyos, yung gospel lang ang tinuturo. Ganun po. God bless po. Yun po yung ating paksang natapos kasi muulan po dito. Next time po, God bless. Thank you for watching this, for joining this, the discussion, the live. For one of God, desire God is the gospel is preached to all generation. Our topic is done. God bless you God. Thank you for watching this, for joining this. God bless to everyone. Thank you. Be careful to everyone. God bless.